May mga isla sa Pilipinas na napakaganda, pero hindi ka basta-basta makakatapak doon. Ang ilan ay tahanan ng mga endangered species. Ang iba naman ay protektadong lupain ng mga katutubo. At mayroon ding isla na delikado dahil sa aktibong bulkan. Ano-ano ang mga ito at bakit ipinagbabawal ang pagpasok? Alamin natin. Kapag narinig natin ang salitang isla, madalas pumapasok sa isip ang puting buhangin at malinaw na dagat. Ngunit sa mahigit 7,600 isla ng Pilipinas, may ilan na mahigpit ang regulasyon sa pagbisita, hindi dahil may itinatagong misteryo, kundi upang maprotektahan ang kalikasan, kultura at kaligtasan ng tao. Patak ng kaalaman. Bago tayo magsimula, isang mahalagang paglilinaw. Maraming video at post sa social media ang nagsasabing may tinatawag na Sentinel Island sa Pilipinas. Ngunit ang katotohanan ay wala tayong Sentinel Island sa ating bansa. Ang tunay na North Sentinel Island ay matatagpuan sa Andaman and Nicobar Islands ng India. Libu-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Ang islang ito ay tahanan ng mga Sentineles, isa sa mga pinakahiwalay na katutubong grupo sa buong mundo. Sa loob ng libu-libong taon, halos wala silang pakikipag-ugnayan sa modernong sibilisasyon at patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang sinaunang paraan ng pamumuhay. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan ng India ang paglapit sa isla. Ang layunin ay hindi lamang protektahan ang mga bumibisita, kundi higit sa lahat ay mapangalagaan ang kalusugan, kultura at kaligtasan ng mga Sentinelese laban sa mga sakit at impluensyang maaaring magbanta sa kanilang komunidad. Sa patak ng kaalaman, mahalagang ibahagi natin ang tamang impormasyon. Kaya kung may makita kang video na nagsasabing ang North Sentinel Island ay nasa Pilipinas, tandaan na ito ay isang maling pahayag. At ngayon, oras na upang tuklasin ang mga tunay na isla sa Pilipinas na may mahigpit na limitasyon o ipinagbabawal ang pagpasok ng publiko at ang mga nakakagulat na dahilan kung bakit. Ito ang patak ng kaalaman. Tara, simulan na natin. Taal Volcano Island. Patak ng kaalaman, isa ito sa mga pinakasikat, ngunit isa rin sa mga pinakamapanganib na isla sa Pilipinas. Matatagpuan sa gitna ng Taal Lake sa Batangas ang Volcano Island, kung saan naroon ang pangunahing bunganga ng aktibong bulkang Taal. Sa loob ng maraming taon, dinarayo ito ng mga turista dahil sa kakaibang tanawin at sa pambihirang heograpiya nito. Ngunit sa likod ng kagandahang ito ay nakatago ang isang seryosong panganib. Dahil sa paulit-ulit na pagputok ng bulkang Taal, kabilang ang malakas na pagsabog noong 2020, ipinagbawal ng mga autoridad ang permanenteng paninirahan sa Volcano Island. Sa mga panahong mataas ang banta ng pagputok, mahigpit ding nililimitahan o ipinagbabawal ang pagpasok ng publiko upang maiwasan ang trahedya. Hindi lamang umaagos na lava ang dapat katakutan, ang tunay na panganib ay maaaring manggaling sa makapal na ashfall na nagpapahirap sa paghinga, nakalalasong volcanic gases na maaaring hindi makita o maamoy, pagyanig ng lupa, at bigla ang pagsabog na maaaring mangyari ng halos walang babala. Dahil dito, patuloy na minomonitor ng mga eksperto ang bawat galaw ng bulkang Taal upang mabigyan ng agarang babala ang mga komunidad at mga turista. Sa patak ng kaalaman, tandaan, ang pinakamagandang tanawin ay hindi kailanman hihigit sa halaga ng buhay. Kaya bago bumisita sa Taal Volcano, siguraduhing alamin muna ang pinakabagong babala at mga abiso ng mga otoridad. Ang kaligtasan ang dapat laging mauna. Apo Island. Patak ng kaalaman, hindi lahat ng isla na may limitasyon ay mapanganib. Ang
ilan ay mahigpit na pinoprotektahan upang mapangalagaan ang kalikasan. Isa na rito ang Apo Island, isang maliit ngunit tanyag na isla sa Negros Oriental na kinikilala sa buong mundo dahil sa makukulay nitong coral reef at napakaraming sea turtles. Bukas ang Apo Island sa mga turista, ngunit may mahigpit na mga regulasyon na dapat sundin. May mga bahagi ng marine sanctuary na hindi maaaring pasukin, pangisdaan o sirain upang maprotektahan ang maselang ekosistema sa ilalim ng dagat. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagkuha o pag-apak sa mga korales, ang pagpapakain o panghihipo sa mga pawikan, at ang pagtatapon ng anumang basura sa karagatan. Ang bawat bisita ay inaasahang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatiling ligtas ang mga lamang dagat at ang kanilang tirahan dahil sa sama-samang pangangalaga ng lokal na komunidad, mga diver at mga conservation group. Nananatiling buhay at makulay ang bahura ng Apo Island. Ito rin ang dahilan kung bakit kinikilala ito bilang isa sa mga pinakamahusay na diving at snorkeling destinations sa Pilipinas. Sa patak ng kaalaman, ang mga limitasyong ito ay hindi hadlang sa turismo. Sa halip, ito ang susi upang mapanatili ang likas na yaman ng Apo Island para sa susunod pang mga henerasyon. Minsan, ang tunay na paraan ng pagprotekta sa isang paraiso ay ang paggalang sa mga patakarang nag-iingat dito. Balut Island, patak ng kaalaman sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, ay matatagpuan ang isang islang hindi gaanong kilala, ngunit may taglay na pambihirang kagandahan at likas na yaman. Ito ang Balut Island, isang volcanic island na matatagpuan sa Sarangani Bay, malapit sa hangganan ng Pilipinas at Indonesia. Kilala ang Balut Island sa malinaw nitong karagatan, mayayabong na kagubatan at sa Mount Balut, isang natutulog na bulkan na nagbibigay ng kakaibang tanawin sa buong isla. Bagamat bukas ito sa mga bumibisita, hindi ito kasing daling puntahan ng ibang sikat na destinasyon dahil sa layo ng lokasyon at limitadong transportasyon. Kailangan ng maayos na pagpaplano bago bumiyahe. Mahalaga ring igalang ang lokal na komunidad at pangalagaan ang kalikasan ng isla. Ang mga coral reef sa paligid ng Balut Island ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang yamang dagat. Dahil dito, mahalagang umiwas sa pagtatapon ng basura, pagsira sa mga korales, at iba pang gawaing maaaring makasira sa kapaligiran. Sa patak ng kaalaman, ang Balut Island ay nagpapaalala na hindi kailangang maging sikat ang isang lugar upang maging kahanga-hanga. Ang tunay na yaman nito ay nasa malinis nitong kalikasan, tahimik na kapaligiran at sa responsableng pangangalaga ng mga taong naninirahan dito. Kung bibisita ka, maging isang responsableng manlalakbay at tumulong sa pagprotekta sa likas na kagandahan ng islang ito. Patak ng kaalaman, hindi lahat ng isla sa Pilipinas ay bukas sa malayang pagbisita. Ang ilan ay itinalaga bilang protected wildlife sanctuaries upang mapangalagaan ang mga bihirang hayop at ang kanilang likas na tirahan. Isa sa mga halimbawa nito ang Rasa Island Wildlife Sanctuary na nagsisilbing pangunahing tahanan ng Philippine Kakadu, isa sa mga pinakananganganib na ibon sa mundo. Dahil sa patuloy na konserbasyon, unti-unting dumami ang populasyon nito. Sa Tubataha Reefs Natural Park, bagamat kilala bilang isang marine protected area at hindi isang wildlife island, mahigpit ding kinokontrol ang pagpasok. Pinoprotektahan nito ang napakayamang coral reefs, mga pating, pawikan at daan-daang uri ng isda na matatagpuan sa Sulu Sea. Mayroon ding Apo Reef Natural Park, isa sa pinakamalalaking coral reef systems sa buong mundo. Mahigpit ang mga patakaran laban sa ilegal na pangingisda, pagtatapon ng basura at anumang gawaing maaaring makasira sa yamang dagat.
Ang mga limitasyong ito ay hindi ginawa upang hadlangan ang mga turista. Layunin nitong bigyan ng pagkakataong mabuhay at dumami ang mga hayop at mapanatili ang balanse ng kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa patak ng kaalaman, tandaan, kapag pinoprotektahan natin ang mga wildlife sanctuary, hindi lamang natin inililigtas ang mga hayop, pinangangalagaan din natin ang kinabukasan ng ating kalikasan. Patak ng kaalaman sa ating paglalakbay, napatunayan nating hindi lahat ng isla sa Pilipinas ay malayang maaaring puntahan. Ang ilan ay isinara upang maprotektahan ang buhay ng tao, ang iba naman ay inilalaan para sa pangangalaga ng kalikasan at ng mga natatanging hayop na dito lamang matatagpuan. At kung gusto mo pa ng mas marami pang dokumentaryo, mga kamangha-manghang katotohanan at mga kwentong nagbibigay kaalaman, mag-subscribe na sa Patak ng Kaalaman at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming mga susunod na video. May mga kwentong hindi itinuturo sa paaralan. Mga misteryong naghihintay ng kasagutan at mga katotohanang magpapabago sa pananaw mo. Dito sa Patak ng Kaalaman, bawat video ay isang bagong tuklas. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell